Another day, another J Friends Wife story. Maganda nga ang sikat ng araw ngayon, kaya makakapagpaligo kami ng mga manok na pinurga namin. Madami kaming papaliguan, kaya kumain muna kami bago nag-umpisa. Washout Intense ang ginagamit naming shampoo kapag nagpapaligo kami ng mga manok. 2 sachet ang hinalo ni J Friends sa tubig dahil ang ginagamit naming tumbler ay 25 liters. Mabisa sa pangtanggal ng kuto, hanip at red mites ang Washout Intense. Mabango din ito dahil ito'y may eucalyptus. May insect repellent properties din ang Washout Intense dahil ito'y may permethrin. Ayan, habang nagpapaligo kami ng manok, naaamoy namin ang sobrang bango ng Washout Intense. Pagkatapos paliguan ni J-Fern ang mga stag ay pinungusan niya na rin ito. Yung mga matatapang na stag lang ang pinungusan ni J-Fern. At para hindi masyadong madugo, ay hindi yan pinainom kanina pagkatapos naming patukain. At dahil basa ang manok, hindi siya masyadong pumapalag. Mas maganda nga pala talaga silang pungusan kapag basa dahil hindi mahirap hawakan. Pagkatapos naming paliguan at pungusan ng mga manok, ay dito namin ibinilad sa harap ng bahay namin. At dahil ako ang tagahawa kapag pinupungusan ni J-Fern ang mga manok, walang bantay ang mga manok na nakabilad sa harap. Itong stag na ito, akala namin nakalipad dahil nawala dyan kanina sa scratch pen. Kalalagay lang ni J-Fern dyan sa scratch pen ng manok na yan, kaya imposible daw yung lumipad dahil basang-basa pa. Sigurado din daw siyang naisara niyang scratch pen dahil naipit pa nga ang halaman nung isinara niya yun. Nandyan pala sa ilalim ng halaman ang manok, hindi namin napansin dahil hindi talaga gumagalaw ito. Makapal din ang halaman, may narinig lang akong nakurukutok, kaya tiningnan ko. Ikot na si J-Fern paghahanap ng manok, akala niya may tumangay na. Kaya sabi ko kay J-Fern, dito na lang ako tatambay sa harap para mabantayan ko ang mga manok. Dito na rin kami sa harap magpupungos para mahawakan ko ang manok. Dito na kami magpupungo sa likod ng sasakyan. Ngayon lang nangyari sa amin ang ganyan dahil ngayon lang kami nagbilad ng manok nang hindi binabantayan. Sa likod kami nagbibilad lagi ng manok, kaya lang mas madami kaming pinaliguan ngayon kaya sa harap namin ibinilad. Thank you Lord na lang talaga at ganun lang ang nangyari. At dahil magpa-priming na rin kami, pati mga broodhen ay pinaliguan na rin namin. Kaya 23 manok ang pinaliguan namin lahat. Nakita ko ang pagod na si J-Fern, kaya sabi ko ako naman ang magpapaligo ng mga broodhen. Napaliguan na niya yung ibang broodhen, 5 broodhen na lang ang natitira. Nakakapagod din kasing magpaligo ng mga manok dahil matagal na nakayuko. Si J-Fern naman ang nagbantay ng mga manok na nakabilad at ako na nga ang nagpaligo ng mga natirang broodhen. Pagkatapos kong paliguan ng mga broodhen ay ginugupitan ni J-Fern ng mga balahibo sa may puwet para hindi makasagabal ang balahibo kapag bababa na ito ng mga broodcock. Bandang alas 4 nga ay bigla na lang umulan. Buti na lang tuyo na ang lahat ng mga manok. Kailangang mag-bacterial flushing para hindi sila sipunin. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!